Posibleng tumagal pa hanggang sa susunod na linggo ang mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas, lalo na sa kanlurang bahagi ng mga ito. Inaasahan din ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Sa ngayon, binabantayan pa rin ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yan namataan sa layong mahigit 2,000 kilometros sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, bumaba na ang tsansa nitong maging bagyo at hindi rin ito tutumbukin ang Pilipinas. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan bukas na umaga sa Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan at Mindoro Provinces. At pagdating ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin. May kalat-kalat na ulan sa Calabarzon, iba pang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Sa linggo, asahan sa umaga ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon mula sa Ilocos, pababa sa Mindoro. Pero sa hapon, darami ang uulanin kasama ang Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Quezon at iba pang panig ng Mimaropa. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan bukas, lalo na sa hapon at gabi. At sa linggo naman, posibleng makaranas ng ulan ng ilang lungsod bago magtanghali at mas tataas ang tsansa ng ulan pagsapit ng hapon. Asahan rin ang pag-ulan bukas ng hapon sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang na ang Panay Island, Negros Island Region, Samar at Leyte Provinces at Central Visayas. Posible rin ang pag-ulan sa Caraga. At sa linggo, may kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas. Ganyan din sa Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Magbubukas na po ang bagong bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Sa edisyong ito, mga regular housemate naman ang hinahanap ni Kuya. Pwede na mag-audition ang mga ordinaryong Pilipino edad 18 hanggang 35. I-scan lamang ang QR code o pumunta sa PBB Collab website. Hindi pa man nagsisimula, excited na ang PBB Collab hosts na sina Gabby Garcia at Bianca Gonzalez. Isang araw sa dapat abangan ngayong season ay ang bagong bahay ni Kuya. Sugatan ng isang babaeng estudyante matapos tamaan ng pana sa leeg sa San Mateo, Isabela. Ayon sa San Mateo MDR-RMC, nagsasanay ng archery sa labas ng classroom ang isang estudyanteng atleta noong Martes nang dumiretso ang pana sa classroom at tinamaan ng kaeskwelang 15 anyos. Inoobserbahan pa ang biktima matapos operahan. Sa isang social media post, sinabi ng kapatid ng biktima na dapat ay may nakatalagang lugar para sa sports at may striktong pag-iingat sa mga kagamitang tulad ng pana. Sinusubukan pa namin makuna na pahayag ang paaralan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang estudyanteng nakatama. Ang DepEd Isabela hindi na rin muna nagbigay ng pahayag habang gumugulong ang investigasyon. Ipinatawag po ng Ombudsman ang 14 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ayon sa abogado nilang si Attorney Levy Baligon. Kaugnay ito ng pagbawi ng 3 nilang kasamahan ng salaysay na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Kabilang ang mga naturang salaysay sa mga ginamit ng Ombudsman sa pagbuo ng kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico sa issue sa flood control projects. Ayon kay Baligod, humingi ng salaysay ang Ombudsman sa ibang mga bodyguard kung paano kinuha ang kanilang affidavit. Kamakailan lang sinabi ng 3 sa GMA News na pinilit sila ng Ombudsman na pirmahan ang kanilang salaysay. Ayon naman kay Baligod, nakarating sa kanyang limitado ang galaw ng isa sa 3 bumaliktad na dating bodyguard pero tila nangungumbinsi pa sa ibang kasamahan. Nagkukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya, na namamaga ang mata. It appears that they are being some sort of detained. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng Ombudsman at mga bumaliktad na bodyguard. Kaabang-abang ang mga bigating collaboration kasama ang Grammy Award-winning Filipino-American artist at Black Eyed Peas co-founding member na si Apple the App. Pumima siya ng distribution deal sa GMA Music para sa ilalabas niyang EP. Magkakaroon ito ng 3 kanta at kasama ng magda kanina sina GMA Network Incorporated, Executive Vice President at Chief Financial Officer at EVP and COO of GMA Music, Felipe S. Yalong. Meron din si GMA Music Managing Director, Rene Salta. 3 artists na may dugong Pinoy ang makaka-collab ni Apple. Beyond music and performing around the world, I always have
our country, our beloved country, in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home.